Good afternoon guys, panibagong araw, panibagong vlog. Mayroon tayong isang EBR. Yan, ito ay informative para sa gustong magkaroon ito para sa kanilang protection ng appliances o kaya yung mga appliances na nanggagaling sa ibang bansa or mga imported machine na ang voltahe ng input ay 110 volts to 120 volts. Ito guys ang nababagay, ang automatic voltage regulator. Ayan, shout out kay Provincianang Chinita. Ito na po yung request mo na kailangan makita mo na kung ano ba ang kailangan ng machine, halimbawa nang gagaling sa ibang bansa. Yung sinabi na na hertz o 60 hertz o 50 hertz yung sa inyong bansa na pinanggagalingan. Ipapakita ko sa inyo guys ang pinakalikod. Itong setup na to guys, ibig sabihin kapag nakalubog, yan po ay nakarikta. Yan, ibig sabihin, ang output niyan ay kung ano ang pinasok na dito, ganun ang voltahe niyan sa likod, sa likuran. Same lang. Pero kapag inangat natin yan, ang mangyayari ay tinatawag na output. Ibig sabihin, gumagana na yung ating EBR. Pag iniangat yan, output, ibig sabihin, yung supply niya, yung out niya, yan na po yung nanggagaling sa servo niya, servo motor, or nakapilter na siya, dumaan siya ng supply na nanggagaling na ito. Hindi yung galing dito. Yan, ito. Ito yung natin. Ayan. So magsusukat ngayon tayo ng voltahe. Ipapakita natin sa inyo kung ano ang kaibahan. Yan, sa mga lang po ito, mga marunong lang po sa kuryente. Wag po yung hindi po alam or walang experience sa pagkumpuni or paghawak ng kuryente. Ito po. Yan, pakita ko sa inyo na yung supply niya ay ito yung source. Yan. Alanganin. Babalik-tarin ko ang prong. Yan. Tutuyin di tayo. Yan. Yan, palo. Halos 240. Yan. Yung ating, ito yung galing sa Meralco. Yan, itong area na to. Yung nasa outlet. Range, dahil sa itong analog, mataas talagang rating niya. Dito ngayon tayo sa pinaka-output niya ito. Yeah. Yan, makikita natin sa likuran, mayroong 220. Yan, ito yung pinaka Yan, ngayon makikita natin kung parehas ba talaga ito dito kaysa sarili niyang output. 220 naman tayo. Yan guys, ingat lang tayo na hindi dumapo yung kamay natin sa Uy. Hindi masok. Yun ayusin mo Rickman. Uy, may takip. Kakaiba pala to na siya may cover. Yan kung kailangan siya gamitan ng extension, doon ako magsusukat. Ay, yan na guys, nagawa natin ng paraan. Yan, malambot pala. Yan ngayon i-on ko na kung ilan yung marireading na output niyan ng EBR mismo.
Yan, inano ko po. Di po ako nag-promote ng brand. Kaya tinakpan ko yung ano. Yan. Yung pangalan ng channel. Channel ko ang ano, nilagay ko. Dito sa likod, nakatakip din. Ngayon, i-on ko na. Ilan yung reading na gano'ng kalayo ang diferensya. Ayan o, ang baba guys o. Nasa ano lang siya. Ayan o, 220 talaga yung ano niya. Yung output. Yan o. Diba kanina dito halos tatama na sa ano na siya, nasa lagpas siya ng 230. Ngayon nasa 220 siya. Yan, ibig sabihin itong output niya napaka-normal. Ngayon naman guys, susukatin natin yung 110. Ito yung para sa mga appliances na nanggagaling sa ibang bansa o mga imported na 110 to 120 input ng ano. Ipakita ko rin sa inyo guys yung ano niya. Kumbaga, ayan, tapos na tayo dito. Ayan, naka-ano siya, steady. Normal yung ano niya, output. Yan, ipakita ko sa inyo yung tinatawag na frequency. Frequency ng AC. Yan o, 60 Hz, 50 Hz. Ibig sabihin yung mga machine na i-drive na ito ay pasok yung frequency sa EBR na ginagamit. Yan. Kung halimbawa yung machine mo nakalagay 50 Hz, yung machine mismo, ay pwede siya auto frequency yung EBR na mabibili nyo. So ayan, malinaw. Ayan o, frequency tapat ng 50 dash 60 Hz. Yan, pasok. Ayan, nakalagay yung ano niya, yung rated wattage. Ayan, 1000 watts itong ganito kalaki. Ngayon, magsusukat naman tayo sa 110. Yung pinaka nag-iisang output niya. Ayan, i-off man natin yung ating outlet para walang supply. Ayan, tutusok natin dito. Matigas. May ano siya, protection talaga siya, may cover. Hindi mag-steady. Maluwag. Ayan. Una natin. Yun. Ayan guys. Nakaano pa rin siya. Yan o, nasa kalahati yung ano natin. Para makita nyo parehas kasi parang ang daming ano. I-off ko. Bababa yung pinaka-reading niya. Yan. On ko. Yan, 110. Malinis yung ano niya, yung output. Yan. Nasa kalahati. Yan o. Yun o. Okay na okay. So yung mga appliances, safety pag dito nakalagay sa 110. Kung para sure talaga siya na hindi kayo magkakamali, kung halimbawa ang appliances nyo 110, i-steady nyo na siya sa 110. Pwede nyo to pwede takpan or ano man. Lalagyan natin siya ng takip para hindi yung machine nyo hindi talaga siya magkakamali. Lagyan natin siya ng yan. Ipoprotect natin yung para hindi talaga magkamali yung maisaksak nila sa ano. Kaya may ano talaga na meron kasi kadalasan na nililipat-lipat ng iba para hindi magkamali. Kung maganda talagang may nakalagay sa EBR na for 110 use only. Yon. Lagyan ng EBR kung ang machine na ilalagay. Kaya kung wala namang iba, kayo lang yung tao sa bahay, walang halo, hindi na kailangan. Pero kung ang maraming tao, kaya may nakikialam, ito dapat i-condemn ito. Tabunan to.
Yan, para ano, safety. Nasa 220 lang, 110 lang tayo. Yan. So, okay na guys. Mayroon na. Kita naman yung ano, nakalagay na ano, 50 to 60 hertz frequency. Yun, 150 to 250 input. Ito yung tinatawag na input guys. Ito. Ibig sabihin, yung sa Meralco, yan po yung pinakatawag na input. Yan Kapag inilubog natin, yan, naka-input. Ibig sabihin, ang lalabas doon, lahat, puro sim lang dito. Yan. Pag ginamit natin yung output, angat natin, yan na yung lahat ng supply doon sa likod, yun yung ginagamit natin na voltahe na yung accurate doon sa 220 at saka 110. Yan. Kasi pag inangat kasi nilubog natin yan, kung ano ang supply dito, yun din yun lalabas sa likuran. Nag-EBR ka pa kung ilulubog mo man. Kailangan nakaangat ka para protektado yung mga machine. Kung 220 man yan, 220 lang talaga siya. Wala tayong promosyon ng machine kasi may brand ito. Yan. Kaya ang nilagay ko muna ay ang aking pangalan ng aking channel. So hanggang dito na lang guys, ang haba pa ng paliwanag. Yun lang naman ang kailangan para sa machine na 110 or 220. Ayan, may nakalagay na dito sa likod. Yan. 110. Ayan, sa mga machine. Kahit anong machine na nanggagaling sa abroad. Yan, kasi ang sa kanila kasi na mga machine, more on 110 to 120 volts. Pero sa mga ibang naman auto volt na, pero mayroon talagang lugar pa na 110. Yan. So hanggang dito na lang guys. Napahaba na ang ating video for today's. My vlog is about automatic voltage regulator. Yan, by Rickman Mix Vlog. Thank you for watching. Bye bye. God bless us all.